Po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Ako'y natatawa na nitong aking pa. Sige po. So, tayo ay magpatuloy sa gawain. Sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome po. At sa lahat ng naririto. Okay po. So, ngayon yung month na ito ay itong ating Lent season ay ano sa Tagalog yun? Ito ay mahal na araw. Okay, Lent season. Okay, kaya yung ating pag-uusapan ngayon is crucifixions of Jesus. Okay? Yung pagpapago ni Jesus sa cross. Amen, no? Okay. So, sa pagkakataong ito na sa oras na ito ay ang pong inaanyayahan ng bawat isa na magpagbukas sa aklat ng Juan chapter 14 verse 6 din Galatians chapter 2 verse 20. Okay, sa lahat na mayroong mga dalang Biblia at yung mga walang Biblia, mayroong po riyan. At habang tayo po ay nag-uumpisa na sa gawain, ay kung maaari lang po, lahat naman po siguro kayo ay nakapag-ayos na ng katawan, ay wala na po tayong labas-pasok po. Ano po? And then yung ating mga gadgets ay kung maaari lang po, ay ating pong isara na muna. At bayaan muna natin ngayon yung Panginoon yung ating mapakinggan. Okay po? Sige. Sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 6, din Galatians, chapter 2, verse 20. Okay. So, kunin niyo po ako ng lahat bago tayo tumuloy sa ating babasahin. So, unahin po natin yung aklat ng Juan, pangkat-14, talatang 6. Okay po? Sige. Andiyan na po kayo? Okay. Sabay-sabay po tayo. John, chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Galatians, chapter 2, verse 20. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa inyo Panginoon sa oras na ito. At nais po namin, Diyos, na bigyan kayo ng karangalan at tulad ng mga awit, Panginoon God, na aming inawit sa oras na ito, yung pagpapasalamat natin. Salamat, O Diyos, sapagkat itong buwan na ito ay araw, O Diyos, o Simana Santa, o Panginoon, pag-alaala namin sa iyong ginawa sa buhay po namin, Panginoon. O Diyos, aming dinadalangin sa oras na ito, nagabayan niyo kami, at huwag mawawala sa aming isipan ang lahat na iyong ginawa sa amin. Ang iyong pagpapago niyo sa krus, Panginoon, na siyang nagbigay sa amin ngayon, Panginoon God, ng buhay, O Diyos. Lord God, maraming pong salamat sa oras nito. Mapagpala niyo ang bawat isa, lahat ng naririto, lahat ng mga sumusubaybay ay iyon naway mapagpala. Sa iyo ang lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Okay po? So tayo ay dumako sa ating ngayong pag-aralan. So yung aklat na binasa natin kanina, so yung Juan 14:6, sabi doon ng talata, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay, so ito yung ating pag-aralan. Jesus is the bridge to God. Si Jesus ang siyang tulay patungo sa ating Diyos. Amen po? So, ang Panginoon, Jesus, ay para tayo ay dalhin doon, tayo ay panumbaligin ng ating Panginoong Jesus, na tayo ay muli na magkaroon ng pagkakataon na ang ating mga buhay ay magkaroon po siya ng koneksyon sa ating Diyos. Okay? So, sa pamamagitan po ng sinasabing crucifixions of Jesus, sa pamamagitan po ng pagpupapago sa cross ni Jesus,
ay ito po ang naging daan na tayo uli ay magkaroon ng na makalapit sa ating Diyos Ama. Amen po? So yung binasa natin ganyan at ulitin ko po, bago po yun doon, sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo na batitirhan. Naniniwala kayo na mayroon pong mga tahanan ng mga mananampalataya sa langit? Sino po yung naniniwala? Naniniwala kayo hindi? Di ba? Huwag niyong sayangin ang iyong pananalig sapagkat totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Okay, sabi dito, kapag naroon ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Sino po yung gusto sumama sa Panginoon sa kanyang pagbabalik? Parang ayaw niyong sumama. Diba? Sabi niya, babalik siya. Diba? Yung sinasabi, second coming of Jesus Christ. Yung first po, ng papunta niya dito, ang nangyari po noon ay pumunta po dito ang Panginoon, siya ay nagkatawang tao. Okay? At 100% siya ay nagkatawang tao. Yun yung unang pagpunta niya dito. Isinilang po siya, din pag-edad po ng 30, siya ay nag-ministry. So may kailan yung ministry niya. And then, ito na yung ating tinatawag ng crucifixions of Jesus. So sa isang taon, ilang weeks po natin pinagdidiwang po yung kanyang pagsilang at ang kanyang pagkamatay. Tama po ba? So ito po yung ating ginagawa ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, sa kanyang muling pagbabalik, isasama ko kayo. Ang tanong, sasama ba kayo? Parang ayun. Di ba? So, lahat tayo dapat ay sumama. Kaya din sabi niya, verse 4, at alam ninyo ang daang patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Mayroon po ditong isang alagad na nagsabi walang ibang kundi si Tomas. Ang sabi niya dito, sa talata ng kanyang sinabi, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Kaya, nung pagsabi po doon ni Tomas, sabi niya, Lord, Tomas said, we don't know where you're going, how can we know the way? Kaya, sa tanong na yon, sinagot sila ni Jesus. Ang sabi, I am the way, the truth, and the life. And then sabi niya, no one comes to the Father except through me. Walang ibang makakapunta doon, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Si Tomas, siya po yung isang alagad ng Panginoon na tinatawag na doubting Tomas. Siya po yung, hindi po siya naniniwala sa ating Panginoon Jesus. Kaya ako magtatanong sa inyo ngayon, naniniwala ba kayo sa ating Panginoon Jesus? Dahil sabi doon sa una, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Doon sa chapter 14, kung inyong mababasa verse 1, sabi niya na manalig kayo sa Ama, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Why? Sabi niya, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. Kung hindi na tayo maniniwala sa kay Jesus, siya yung daan. Siya yung bricks po natin. Siya po yung tulay. Kaya siya yung tulay ng ating, siya yung tulay para papunta doon sa ating Panginoon. Okay? So, dito, sa ating babasahin, so puntahan po natin yung ating panimula. Sabi diyan, the Holy Scriptures clearly state and prove that Jesus is the only way to God and there is no other name but He. Okay, so wala na pong ibang pangalan na wala na pong ibang tulay na papunta sa ating Diyos kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Wala na po. Huwag kayong maniniwala na sinasabi ng Bible, iisa lang yan. Magkakahiwalay lang tayo. Parang basba. Parang galing ka ng probinsya na may mga pangalan. Hindi ko alam yung pangalan sa norte.
Sa norte, yung pangalan ng mga bus ay, anong mga pangalan? Partas, North, ano yan? Solid North, Victory Liner, and then Florida. Tama po, ano? So, maraming bus na pupunta doon. Ang sabi ng iba, hindi, magkakaiba lang tayo, pero iisa lang yung pupuntahan. No. Dalawang bagay yung pupuntahan ng tao. Alam niyo po ba ano yung destinasyon ng tao? Inferno at langit. Laging sinasabi ko na magsing katulad gapon. At sabi ko, siguraduhin nyo na naniniwala kayo na mayroong inferno at langit. Yan yung paalala ko lang sa kanila na may inferno at langit. Totoo mga kapatid. Okay? Pero dito sa ating pinag-aaralan, walang ibang tulay, walang ibang daan, kundi yung ating Panginoon. Kaya maraming mga paraan tayo na ginawa. Pero lahat po na ginawa nating pamamaraan, hindi po yung nagtagumpay. Ang tagumpay lamang yung ating Panginoon. Ang daming effort natin para makalapit sa Diyos. Pero kahit anong effort na mayroon tayo, kahit anong pera na mayroon tayo, kahit anong dunong na mayroon tayo, anong kayamanan, anumang lahat na mayroon tayo, baliwala lang po yun. Sapagkat hindi yung paraan, o hindi yung daan, hindi yung tulay, patungo doon sa Diyos, kundi sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba? So, walang pasakin. Ang gagawin lang natin ay manampalataya. Tama po ba? Manalig kayo sa Diyos at manalig sa akin. Okay? And then sabi dito mga kapatid, the crucifixion of Jesus opened the way for us to God, and now we can approach Him without hesitations. So, ngayon, mayroon na tayong access. Mayroon tayong pagkakataon lumapit sa Panginoon dahil sa kanyang pagpapago sa cross. Kung wala po yung mga kapatid, wala po tayo. Siya lang yung naging tulay. Wala na pong iba. Hindi po pipili na ako o kayo yung maging tulay. Sapagkat lahat tayo ay mga makasalanan. Lahat tayo mayroong problema. So, walang ibang ibinigay ang Diyos para manumbalik yung relasyon ng tao sa Diyos. Walang iba kundi yung kanyang anak na si Jesus. Tama po? Kung inyong natandaan kanina, yung aklat ng Galatia, anong sinabi po doon ni Paul? Sabi niya, ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo. Bakit po? Dahil sa pagkapako po ng Panginoon sa cross. Tama po? And then, ang sabi dito, ang nabubuhay sa akin at habang ako ay nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Tingnan natin, ang ating Panginoon, ang Diyos, ay anak niya si Jesus. Okay? So, ito lamang ang maiaalay sapagkat si Jesus ay wala po siya kasalanan. Okay? So, nung panahon, ang ipinapako sa cross ay dapat napatunayan na siya ay mayroong kasalanan. Napatunayan na siya ay nagkasala, napatunayan na siya ay nagnakaw o ano pang mga bagay na nagkamali bago yan ipapako sa cross. Ang sabi ko, si Kristo ay walang kapintasan. Tama po ba? So kung walang kapintasan, hindi dapat siya ipako. Maliwanag po yun sa inyo. Maliwanag po ano? So, kailangan magkaroon ang Panginoong Hesus na kasalanan. So, clear po yun. So, ang ginawa ng ating Panginoon, ang sabi ko sa words na yun, inalay niya ang kanyang buhay. Clear po ano? Pag sinabing inalay, ang ibig sabihin po nun, lahat ng tao ito, lahat ng kasalanan mayroon ito, inago niya. Pastor, iwala na yung kasalanan ng Panginoon para ipapako na ilipat sa Kanya ang kasalanan lahat ng mga tao. Kaya ngayon, siya ay pinako sa cross sa pagandang patunayan na siya na ngayon ay nagkasala dahil sa ating lahat. Pero ang totoo, wala po talaga siya kasalanan. Kaya
Kailangan niyo po yun. Klaro po. Ito ang unang tanong. Kaya niyo bang gawin sa anak ninyo yan? Para sa kasalanan ng iyong kaibigan? Kaya niyo ibigay? Halimbawa, ang anak ng isang kaibigan ninyo ay nakapatay. Ang mangyayari, siyempre, magkakaroon siya ng kaparusahan sa ginawa niya. So, anong kaparusahan? Ikukulong. Tama po ba? Ngayon, ikaw ay mayroong anak na lalaki. Kaya mo bang isakripisyo? Kaya mo bang ialay ang iyong anak? Wala siyang kasalanan. Pero ang gagawin mo ngayon, palalapasin yun, at siya ngayon yung aangkinin kung ano yung kanyang ginawa. At yung anak mo, yung ilalagay sa priso. Payag kayo? Sinong payag sa inyo? Payag po kayo ng gano'n? Ibig sabihin, naintindihan niyo po yung aming sinasabi? Yun po yung kalagayan ng ating Panginoon. Na dapat tayong lahat yung mamatay, dapat lahat tayong ipako, pero yung kaparusahan po nung ipako, dito sa atin, wala pong sili elektrika, tinanggal na po yun. Dito, mayroon tayo ngayon, ikinukulong. Kung yun man ay, pag walang habang buhay, kulong lang siya nang wala po, hindi na po siya makakalabas. At doon na po siya mamamatay. Tama po? Tayong lahat, ang totoo, nasintensyahan. At lahat tayo ay mamamatay, walang magbabayad sa atin. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoon, nang dahil sa ating Panginoon na siya po nagpabago sa cross, nabigyan po tayo ng pagkakataon ngayon. So, clear po yun. So, lahat ng kasalanan natin, lahat tayo ay nalinis na. Lahat tayo ay nabayaran. Lahat tayo. Kaya lahat tayo ay hindi na tayo hawak ng away. Ikaw ngayon ay nasa Panginoon. Kontrolan mo po lahat ng tao ngayon ng Panginoon. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa rin nalalaman ng mga tao na siya ay bayan na. Na siya ay tinubos na ng ating Panginoon. Na dapat alam po natin yun. Lahat na nakalagay sa isip ng tao na ganito pa rin siya, makasalanan siya ng makasalanan ng ganito, dahil hindi pa po siya nakakapakinig ng salita na Panginoon. Okay? Bibili mga kapatid na totoo ang salita ng Diyos. Amen. Tama mo ba? Dito po natin kinukuha ang ating pinangangaral. Lahat naman ng mga simbahan kinukuha po sa Biblia. Doon po yung basyan sapagkat yun yung katunayan. Yun yung sulat, mga kapatid. Banal na kasulatan. Na doon po nakasulat ang lahat ng nangyari sa panahon noon at sa panahon ng ating Panginoon. Okay? So, ito mga kapatid. Ulitin ko ha. Malinaw na sinasabi na pinatutunayan ng banal na kasulatan na si Jesus ang tanging na patungo sa Diyos at walang ibang pangalan kundi siya lamang. Okay, wala pong iba. And then, sabi niya, ang pagpapako kay Jesus sa krus ay nagbukas ng daan o tulay para sa ating patungo sa Diyos. At maaari na tayong lumapit sa Kanya nang wala pag-aalinlangan. Wala po kayong pag-aalinlangan. Lahat tayo ay dapat hindi po tayo nag-hesitate sa paglapit natin sa Panginoon. Hindi ka dapat nagdududa sa ating Panginoon. Manalig ka sa Diyos at manalig ka kay Jesus. Okay? So sabi niya, what method did Jesus use to bring humanity closer to God? So ano po yung paraan na ginawa ng Panginoon? Sabi niya, anong paraan ang ginamit ni Jesus upang mailapit ang sangkatauhan sa Diyos? Sa totoo, napakahirap talaga, di ba? So isipin niyo mga kapatid kung ano yung sitwasyon ng tao at ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung naging pagitan? Bakit hindi tayo nakakalapit? Di ba? Bakit hindi tayo nakakapunta? Dahil lahat tayo ay lumayo lahat sa Panginoon. Walang ibang paraan ang Diyos, kundi ipadala ang kanyang anak na si Jesus upang tayo manumbalik doon na magkaroon ng kulay. Makadaan ulit tayo doon sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Tama po? Okay. So, mayroon tayong 5 bagay na pag-uusapan. So, 5 bagay na ating pag-uusapan na ano ba yung ginawa ng ating Panginoon? Yung paraan na ginamit upang mapalapit ang isang katauhan sa Diyos.
ang naging instrumento ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Number one, the crucifixion of Jesus became the bridge to make God's love felt by humanity. Okay, ang sabi niya sa talata na aking binasa, ang sabi niya, ang pagpapako kay Jesus sa krus ay naging tulay upang maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Nakita ng Panginoon na ang mga tao ay nawala para mga tupang ligaw. Wala nagmamahal. Diba? Wala nagmamalasakit. Pero sa biyaya ng Panginoon, ipinadala niya ang kanyang anak na walang iba kundi si Jesus na nagpapako sa krus. Okay? Siya po yung naging daan upang maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang lahat sa atin sa totoo lang, hindi marunong magmahal. Hindi po tayo marunong umibig. Ang kadalasan nga nangyayari sa atin, kahit Kristiyano tayo ngayon, dahil andun pa rin yung galit sa puso natin eh. Kasi ang katunayan mga kapatid, hindi tayo marunong magmahal. Hindi yun tayo yung nagmahal sa Panginoon. Hindi natin sa kailanman hinahang. Hindi natin siya minahal. Ang naghanap sa atin at nagmahal sa atin at nagpalaban ng pag-ibig, wala iba kundi si Kristo. Na kinamuhian pa natin. Hindi niya naramdaman yung pagmamahal ng tao sapagkat tayo lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay lumayo sa Panginoon. Pero sino po yung gumawa ng paraan? Walang iba kundi yung Diyos, pinadala ang kanyang anak upang tayo. Okay? Lahat tayo ay manumbalik sa Kanya. Maraming paraan din tayong ginawa. Okay? Maraming paraan, mga bagay na ginawa natin upang makalapit sa Diyos, pero hindi po yung naging tama. Hindi po yun yung pamantayan ng Diyos kung bakit hindi tayo narating doon. Dahil ang Panginoon, sa pamagitan lamang ng kanyang anak, kausapin mo, manampalataya ka doon sa kanyang anak, and then, ikaw ay makikita mo sa pagdating ng panahon ng ating Diyos. Amen? Sabi dito sa talata, ang Diyos ay mapagmahal. God is love. Tama po ba? Hindi po siya tulad ng tao. Okay? Tayo, pag nagmahal tayo at may nagalit sa atin, hindi na natin minamahal. Bagos umiira na sa atin yung ating galit din. Pero ang Diyos ay hindi ho ganun. Pinalaban niya yung kanyang pag-ibig sa atin na kahit tayo ay makasalanan. Tayo minsan, yung kaibigan, yung kapatid natin, bagis mga kapatid natin sa loob ng bahay, makagawa lang ng isang bagay na mali. Minsan nawawala na yung pagmamahal natin. Minsan ang ginagawa natin, pinagtatabuyan na natin, lumayas na kayo rito. Lagi umiiral sa atin yung galit. Pero yung pag-ibig na yan, mga kapatid, ay kailangan mo. Kung paano ka minahal ng Diyos, ay dapat na ipapadama mo rin yan sa inyong mga kasama. Tama po? O, pumunta dito ang Panginoon Jesus, hindi para tayo iparusahan. Pumunta dito yung Panginoon para tayo ay magkaroon ng pagkakataon. Yung paraan ng Diyos na siya ay napako sa cross na tayo ay maramdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Basahin natin mga kapatid, God's love, John 3:16. Ang sinabi niya sa John 3:16, basahin po ha, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino yung sanlibutan? Itong kalikasan? Itong kalawakan? Ang tinutukoy na sanlibutan dito, walang iba kundi ikaw at ako. Okay, sabi niya, for God loved the world in this way, He gave His one and only Son. Di ba? And so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Pinadaman niya yan, mga kapatid. Sabi niya, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami po yung mapapahamak kung hindi po napako si Jesus sa cross. Ako at kayo, kasama po mapapahamak. Kaya yung mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos, isa sila na mapapahamak. Pero kung sila ay makikinig ng salita ng Diyos, hindi sila mapaparusahan, hindi sila mapapahamak, kundi magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? 1 John chapter 4,
verse 7 hanggang 10. Sabi po diyan sa aklat ng unang Juan, dito po tayo, bata po palapit po yan sa Revelation. So, unang Juan, chapter 4, 7 hanggang 10, 3, chapter 4 pala. Chapter 4, sabi po niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So, maliwanag po dito sa talata, hindi po nanggaling sa atin ang pag-ibig. Okay? And then sabi po dito mga kapatid, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Dalawang bagay. Tama po ba? So, sabi niya sa talata na sinasabi, ang bawat umiibig ay pangalawa, anak ng Diyos, edi kumikilala. Sino yung kumikilala? Tayo, dapat kinikilala natin sino? Ang Diyos. Tama po ba? So, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay umibig. At kumikilala ka ng Diyos ay pag-ibig. So, dapat andun po yan sa ating puso. Sabi niya, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ikaw ay hindi marunong magmahal, hindi mo kinikilala ang Diyos sa buhay mo. Okay? Sabi niya, the one who does not love does not know God. Because that is love. Dapat alam natin na ang Diyos ay mapagmahal. Tama po? 9. Ang verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng suguin. Maliwanag yung binagin ko sa inyo kanina. Nang suguin niya ang kanyang puntong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya. At sinuko ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan po yung kalagayan mga kapatid. Sabi niya, God's love was revealed among us in this way. God sent His one and only Son into the world so that we might live through Him. 10. Verse 10. Love consists in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tandaan niyo mga kapatid, ang pag-ibig na mayroon ka, kung bakit mayroon ka ngayon, dahil anak ka na, kapag hindi ka umibig, kanino ka na? Anak ni Stalin. Bakit tayo sabihin? Di ba? Kapag umiibig ka, ikaw ay anak ng Diyos. Tama? Kapag ikaw hindi umiibig, ikaw ay anak niyo. Anak ka na nanay mo, ng tatay mo. Ang tatay mo, tiyablo. Diba? Sapagkat hindi sila marunong umibig. Ang masama, ang lagi niyang ginagawa ay masama. Ang mabuti, ang lagi niyang ginagawa ay mabuti. Ang nagmamahal, ang lagi niyang ginagawa ay nagmamahal. Tama po? So, ang mga Kristiyano, minsan lang siya magalit. Pero nagagalit tayo dahil mahal natin ang bawat isa. Tama po? Then after po noon, pinararamdam siya yun na mahal na talaga niya. Okay? Kasama yun at bahagi po yun ron. Okay? So, pangalawa, di ba ito mga kapatid? Pangalawa, the crucifixion of Jesus became a bridge to reconnect humanity's relationship with God. Yung sinasabi, reconciliations. Okay? Yung pakikipagkasundo. Wala pong ibang ginamit doon yung Diyos, kundi yung kanyang anak na si Jesus. Yung reconciliations. Okay? Sabi dito sa talata, the crucifixion of Jesus became a bridge to reconnect humanity's relationship with God. Okay? Without reconciliation, paano tayo makakapanumbalik sa ating Panginoon? Okay? Kaya sabi doon, sa talata, ang pagpapapako
kay Jesus sa Diyos ay naging tulay upang muli maiugnay ang relasyon ng sangkatauhan sa Diyos. Pastor, kailan ba tayo naging malayo sa Panginoon? Diba? Kailan ka mo, Pastor, na walang kaugnayan sa Diyos? Kailan po ba? Alam niyo po ba yung dahilan? Kung bakit nawawalan ng kaugnayan yung tao sa Diyos? Because of sins. You and me, lahat tayo ay makasalanan. That's why, mga kapatid, kailangan ma-i-reconnect siya. Tama po? Yung sa katauhan, dapat ma-i-reconnect po natin yung ating relationship sa Panginoon. Sobrang malaki ang nagagawa ng kasalanan. Pero mas sobra at higit pa doon yung nagagawa ng ating Panginoon. Tama po? Sabi po ng Biblia, sabi dito sa talata, sin separates us from God and we fall short of God's glorious standard. Nang dahil sa ating iniquities, yun po yung nagiging dahilan, yun yung nagiging balakid or obstacle doon sa ating Panginoon. At tayong lahat tayo ay hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon sa kanyang pamantayan, dahil lahat tayo ay nagkasala. Kaya ang sino mga tao na patuloy pa rin nagkakasala, mga kapatid, hindi po yun maganda. Bilang mga anak ng Diyos, dapat umiiwas at tumatalikod tayo doon sa pagkakasala. Tama po? Sapagkat yan po yung naging problema ng tao. Kay Luke, mga kapatid, Isaiah 59 verse 2, ano po yung kanyang sinabi dyan? But your iniquities, because of your sin, di ba? Have built barriers between you and your God, and your sins have made Him hide His face from you so that He does not listen. Liban nun, mga kapatid, maging ang iyong panalangin, marami kang efforts na ginawa sa Panginoon pero hindi nakakarating because of your sin, because of your iniquities. At hindi niya kayang tingnan. Tama po ba? O sabi niya, but your iniquities have built barriers between you and your God, and your sin have made Him hide. And then His face from you so that He does not listen. Hindi tayo napapakinggan. Hindi nakakarating. Ibig sabihin, pag ikaw makasalanan, hanggang bubong lang yung panalangin natin. Hindi na yan dyan. Hindi na siya makatagos doon. Hindi na makapunta doon sa Panginoon. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Kaya kailangan po natin ngayon ma-reconnect. Kailangan po natin may ugnay muli yung ating relasyon sa ating Panginoon. Nangyari po yan dahil sa pagpapapako ng ating Panginoon Isus. Yan yung pinakamalaking, dahil yun yung pinakamalaking bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Siya po yung naging tulay. Siya po yung naging daan para sa atin. Tama po? Then, Romans chapter 3:23. Ang sinabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakarating sa pamantayan o sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Lahat tayo. Sabi diyan, for all have sinned. Tayo ay naakusahan na lahat ng tao ay nagkasala at walang nakarating po roon sa kaluwalhatian o sa pamantayan ng ating Panginoon. Pero dahil po ng si Jesus ang inapako doon sa krus, nagbukas muli ito sa atin. Okay? So, kung tayo ay nananalangin ay ganito, mga kapatid. Mayroon tayong diary para ipanalangin yung ating sarili. Hindi nyo na kailangan yung pastor o yung leader sa loob ng simbahan at sasabihin, ipanalangin nyo po ako. Hindi na ito gaya ng ating kinalakihan na pupunta ka doon na magkukumpisal pa ako. Ano ang nakalagay doon na maliit na ganito, na bitana? Sino sa iyo yung dating sino yung mga rupang Katolik dati? Naranasan po yun? Oo. Sabi ko na, sa ulo ko yun eh. Sabi ko na sa ganito yung sabihin mo, Patre, mo, isal po ako. Sabihin mo parang kasalanan mo. Nagsinungaling ako. Sinabi ko lang ako.
sumusunod. Agad namin nangungumpisan mo. Alam niyo, naranasan niyo yun? Yung mga bata siguro kayo hindi naranasan. Mayroon yung maliit, may sarado yung nakulay puti o blue na may sinigyan, may puti na. Sino yung nakaranas sa mga bata? Wala pa. Isipin mo, sasabihin mo lahat ng kasalanan mo. Sasabihin mo, pumunta ako sa bahay nila, ginito yung ginawa ko. Ikikwento mo lahat mo. Pero ito mga kapatid. Biblically, hindi dapat gano'n. Hindi dapat pinapadaan sa tao ang iyong panalangin. Ina-address po natin lagi dapat ito sa ating Panginoon Jesus. Once again, sabi niya, Jesus, anong sinabi Jesus? Sabi niya, ito ang sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ito yun, biblically ha, mali po yun, na ipapaalam mo yung lahat ng mayroon ka doon sa isang tao. Mayroon kayo ngayong direkta, na pili po i-confess po ninyo, isabi po ninyo sa Panginoon. Okay? Kaya dito, sabi niya kung bakit tayo nanalangin, Lord, sa aming panimulan, nais po namin na lumapit sa inyo. Hindi kami naging karapat-dapat sa inyo. Marahil sa isip namin, mayroon kami nagawa. Sa aming pagtingin ay marahil mayroon kami agad na nausgahan. Sa aming pagkikinig, baka na malihin yung aming mga pakikinig, sa aming pagsasalita at sa kilos ng aming katawan, marahil mayroon kami nagawa, sinasadya o hindi man nakasalanan sa iyo. Kung kaya naririto po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami. At tapos noon, Lord, hinihingi ko na po ng kapatawaran ito at salamat din sa oras na ito na ako may lumang pinatawad. At ako po ngayon ay malaya na po makapagsalita sa inyo at hingin kung ano yung aking ibig. Ito, Panginoon, yung gusto ko po na mangyari sa aking buhay. Ibigay mo ngayon sa Panginoon. Diba? And then after nun, pag naibigay mo na, Lord, maraming po salamat sa kasagutan ng aking mga panalangin. Naway mapagpala niyo po ito at maingat ko pong binibigay sa inyong mga kamay ang ating mga panalangin. Salamat po. Di po ba? Yan yung dapat ginagawa natin kahit gawin Kristiyano na hindi ibig sabihin na hindi ka na. May mga pagkakasala pa rin po tayo na kinakailangan po natin na ilapit din sa Panginoon upang tayo ay mapatawad niya. Dahil kung hindi, anong sinabi po sa ating binasa? Ha? Anong sinabi? Dahil sa inyong kasalanan, tinatakpan ng Panginoon yung kayang mukha. Di ba? Maging ang iyong mga panalangin hindi siya naririnig. Why? Because of your iniquities. Because of your sin. Yan yung naging lahat tayo. Lahat tayo po doon ay hindi po tayo naging karapat-dapat sa Diyos sa kanyang kaluwalhatian dahil sa ating kasalanan. And now, ngayon alam na natin na tayo ay anak ng Diyos. Sikapin natin at iwasan natin na tayo pa ay magkasala. Amen po? Yung iba nga na hindi kilala yung patuloy, huwag na natin silang gagayahin, hindi yung matutulong sa atin. Okay? Number 3. Okay, pangatlo, the crucifixion of Jesus became the bridge to pay for the sins of humanity. Hindi niyo ba alam na ang pagpapakog ng ating Panginoon ang nagbayad sa atin? Sa lahat ng kasalanan, ng lahat ng sa katauhan, binayaran niya ito. Kaya niyo bang bayaran yung sarili niyo? Sino po dito yung kaya niyang bayaran yung kanyang sarili? Di ba? Isipin niyo mga kapatid, billions. Maraming mga tao. Yun po ay bayad na po ng Panginoon sa kanyang pagpapako sa cross. Tama po? Ikaw at ako ay binayaran. So kung ako ay binayaran ng pagkatulad po nito mga kapatid, sino po dito sa inyo mayroong mga alahas? Hindi ko kukunin. Hindi ko kukunin, nagtatanong lang. Di ba kung mayroon tayong mga alahas, di ba? Ngayon, kung tayo ay nagigibig, anong ginagawa natin? Sinasanla. Sa mga tuwid, tayo lahat ng mga tao ay nakasanla doon kay Satanas. So, ang mangyari, isinanla doon. Nung sinanla ko na po yun doon, pag wala ka pong pangbayad noon, pag wala pong tamang halaga na ibabayad ko, may tubo pa yun. Tama ba?
May tama, may tubo? Okay. So, isipin mo si Satanas ang dami niyang tubo. Okay? So, ang nangyari po, kailangan mo na siyang tubusin. So, kailangan mo ng halaga na tutumbas doon para makuha mo siya. Kaya, ang nangyayari po, gagawa ka ng paraan para matubos mo yun. Alam niyo mga kapatid, ang gumawa ng paraan na para tayo lahat ay mabayaran, walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, siya po yung nagbayad. Tama po ba? Kaya lahat tayo ngayon, lahat ng nananalig sa Diyos ay pag-aari ng Panginoon. Kaya ikaw ay pag-aari ngayon ng Diyos. Dapat yung ginagawa natin dito ngayon ay nakikipag-isa sa kagustuhan ng Diyos sapagkat siya yung nagbayad sa iyo. Pastor, ako pala ay may utang sa Diyos. Hindi po nagpapakutang ang Panginoon. Ang Panginoon po, nagbabayad siya. Binayad niya yan na malaya tayo. Ikaw ngayon ay malaya na. Ang gagawin mo lang ngayon sa Panginoon is to worship Him. To glorify His name. Yun yung gagawin mo. Kasi hindi mo naman yun mababayaran sa Diyos. Ang buhay, hindi mo yung mababayaran. Tingnan niyo kung gaano kahalaga yung buhay. Napaka-eksi at napakahalaga. Tama po ba? Ang buhay natin dito napaka-eksi. Kung tingnan mo, wala ka dito. Parang katulad lang po tayo ng isang mes. Di ba? Sisingaw, din after, mawawalan siya. Ganun yung buhay, ganun kahalaga yung buhay. Kaya, ganun ginawa ng Panginoon sapagkat mahalaga sa Kanya yung kaluluwa ng bawat isa sa atin. Tama po? And then, ang sabi dito sa aklat ng Corinthian, sabi diyan, you were bought by God at a price. Diba? Sabi diyan, verse 2 yan. 6:20. 6:20. Ayan. For you were bought at a price, therefore, glorify God in your body. Diba? Dahil sa inyo nagbayad, wala na pong iba mga kapatid. Basahin po sa Tagalog sa unang Korinto, chapter 6:20. Tingnan niyo po yung kanyang sinabi dito sa 6:20. 1 Corinthians 6:20. Binili niya kayo sa malaking, hindi sa maliit, malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Hindi po dito naniningil yung Diyos. Ang sinabi dito sa talata, ang gawin niyo na lang, yung maparangalan ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo na siya ay napako para sa iyo? Parangalan mo ang Panginoon. Wala naman hinihingi sa iyo ang Diyos na kabayaran. Kundi ang sinasabi dito, parangalan mo siya. Amen? So, bawat sa atin sa lahat ng ginagawa natin, sa bahay niyo. Diba? Dito, gusto ko yung patutuo sa inyo ito mga kapatid. Alam niyo po ba? Hindi dahil sa pastor kami, o pastor ako. Dapat kahit hindi kayo pastor, kahit miyembro kayo. Sabihin natin, kayo mananampalataya. Kaya natin mananampalataya, tandalin natin yung mga titulo. Pastors or ano pa man. Katulad dito. Lagi, pag nakikwento, lagi kasama ang Panginoon. Hindi niyo po kami mapakwento na hindi po kasama ang Diyos. Kahit na may kumakain, lagi kasama ang Panginoon. Kahit sa pagkwento namin ng pag-aaral, lagi kasama ang Panginoon. Yun yung lumalabas lagi sa aming bibig. Yun yung totoo. Okay? Sa bawat kwento namin, basta kami magkwentuhan, lagi kami mayroong nilalagay sa Biblia kung ano yung aming naaalala, na pwede po namin ibase kung ano yung aming sinasalita. Tama? Sa loob ng bahay, mabibigyan niyo ng karangalan ng Panginoon. Huwag niyo pong ihihiwalay ang Diyos sa kwentuhan ninyo. Kinakailangan lagi po natin siya kasama ron. Ang Kristiyano, bagay sa hapag ng kainan, sa loob ng bahay, habang kayo nagkikwento, kahit ano pa yung mga pag-aaral niyo, kinikwento niyo dyan, nakabili kayo ng ano ng ganito, idamay niyo lagi ang Panginoon sa kwentuhan ninyo. Huwag yung kayo lamang yung nagkikwentuhan na hindi nakakasali, yung Panginoon. Naranasan niyo ba kasali ang Panginoon sa kwentuhan? Kami parati araw-araw. Hindi lang dito sa loob ng bahay, ng simbahan. Hindi lang sa church.
Kapatid at kaibigan, sana hindi lang po natin sinasali ang dahil nandito tayo sa loob ng simbahan. Even doon, sa inyong loob ng bahay, ay kasama yung pinag-uusapan yung Panginoon. Katulad nung nakaraan, nag-uusap kami sa kanilang pagtapos kayo, ito yung mga gagawin ninyo sa Panginoon, ganito. Kasi gusto namin na sila ay doon lagi maglingkod sa Panginoon. Tama po ba? So doon natin mapaparanahan ng Diyos eh. Mahalagang bagay yung binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, pang-apat, ito naman ang kanyang sinasabi. The crucifixion of Jesus became a bridge and a sacrifice for humanity. Ang pagpapako kay Jesus sa cross ay naging tulay at sakripisyo para sa katauhan. So, ito yung sakripisyo. Yung iniaalay mo ang iyong buhay. Naalala niyo po si David at saka si Jonathan sa panahon nila. Si Jonathan ay anak nino. Kaninong anak si Jonathan? Kay Maymay? Kaninong anak si Jonathan? Sino? Kanino? Kanino? Kay Saul. Okay. Si Jonathan, anak po siya ni Saul. At sila ngayon ay magkaibigan at saka si Jonathan. Alam nila kung paano nila ialay yung bawat isa, yung kanilang sarili. Okay? Sa Panginoon. Okay? Panginoon yun dito, may sumpaan pa sila dito eh. Na maging sa kanilang mga anak, huwag mong kalilimutan sapagkat mananagot tayo sa Panginoon. Di ba? Bilang mga kaibigan, ilang beses po na hinanting po si David para patayin ng kanyang tatay. Isang pagkakataon nga na hindi po nakaharap si David doon sa pagkain. Tinanong ng kanyang ama, nasaan? Nasaan si David? Bakit wala siya rito? Sabi na, wala po kasi mayroon pong ano po sila, pinatawag ng kanyang pamilya na ganito na mayroon sila gagawin. Then another day, nung nakita, wala. Sabi parang, ang nangyayari, sabi ni Saul, bakit ikaw ba yung may alam? May sa akin. Bakit ano ba ako rito? Sabi ni Saul. Ano ang ginawa po ni Saul kay Jonathan mismo sa kanyang anak? In-speed po niya. Sinigwan niya po sa Jonathan. Doon niya napatunayan na yung kanyang tatay ay gustong patayin si David. Alam niyo kung ano yung ginawa ni Jonathan? Sabi ni Jonathan, dahil magkaibigan sila, hindi sabi ni Saul, hindi mo ba alam, Jonathan, ikaw yung magpamana ng kaharian? Pero si Jonathan, iba po yung puso niya. Alam niya na magiging hari talaga si David. Hindi siya ganong uring tao. Iba po si Jonathan kaysa kanyang tatay. Kasi ang sabi ng tatay niya na si Saul, ikaw nito yung magpamana ng aking kaharian. Pero si Jonathan, hindi po siya doon interesado. Pumunta siya doon kay David kasi gusto niya sakripisyo at ang kanyang buhay mismo yun sa kanyang kaibigan para sa Panginoon. Kasi alam ni Saul, ni Jonathan, na ang maghahari talaga ay si David. Hindi po siya ganong uri kaibigan na nangaagaw ng trono. Diba? Kaya mahalaga mga kapatid, katulad nito yung sakripisyo, yung pag-aalay ng ating mga buhay. Okay? Yung ating Panginoon sa pamagitan po niya na sa cross, inalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Si Jonathan, maging si David, inaalay nila yung buhay nila para doon. Maging sa labanan, kung ano ba yung mangyayari, silang dalawa. Inaalay ni David yung buhay niya kay Jonathan. Si Jonathan, inaalay naman din niya ang buhay niya kay David. Okay? So, ibig sabihin, lahat tayo, kung ang Panginoong Isus ay nagsakripisyo, kailangan naman din tayo magsakripisyo. Tama po ba? Mahal ba natin ang Panginoon? Naniniwala ba kayong anak kayo ng Diyos? Ama natin siya. O, siya ay gumawa ng paraan para iaalay. Tayo din ay gumawa ng paraan kung paano tayo gagawa ng isang bagay na maalay natin sa Panginoon. Tama po? Okay, sabi dito sa talata, Jesus Christ sacrificed His life for us. So, 1 John chapter 3:16. So, puntahan po natin 1 John 3:16. Ito ang kanyang sinasabi. Sa 1 Juan chapter 3:16, wala pa dyan namin. Sabi dyan, dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid.
Kaya niyo ba magsakripisyo sa ating kapatid pag may lumapit? O tulad kanina, na pinag-usapan natin sa ating Sunday School. Halimbawa, nangangailangan ng iyong kapatid, wala na silang ibang malalapitan, kaya niyo bang ialay ang buhay niyo sa kanya? Kaya niyo ba ialay? Ha? Kaya niyo ba ialay? Kaya niyo yun. Kasi nasa sa inyo yun eh. Pag sanay mo kasi yung gawin, magagawa mo yun. Kaya sabi niya, this is how we have come to know love. He laid down His life for us. He sacrificed. We should also lay down our lives for our brothers. Kung nagawa yun ng Diyos sa atin, tayo naman din, bilang mga anak ng Diyos, ganyan din. Ialay din natin yung buhay natin sa ating mga kapatid. Okay? So, sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 8. Sabi diyan sa Roma, chapter 5, verse 8, but God proves His own love for us, and that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya tayo yung makasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya ay napakapulong sa cross. Tama po? So, ialay natin yung sarili natin sa paglilingkod, baging sa ating mga kapatid, kung paano ang Diyos nag-alay sa atin. In return, sa ginawa niya sa atin, gawin din natin na tayo ay matuto din mag-alay ng ating mga sarili. Panghuli at ang panglima. Okay, so panghuli. Sa panghuli, the crucifixion of Jesus became a bridge for forgiveness to humanity. Ngayon, yung binanggit ko kanina sa inyo sa pangalan, sabi niya na itong pagpabago kay Jesus sa cross ay naging tulay tungo sa kapatawaran para sa sangkatauhan. Naniniwala po ba kayo na kayo ay pinatawad na ng Diyos? Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Wala na kayong pangalan ito yung pinag-aalanganan sa inyong sarili? Alinlangan na sabihin, baka hindi ba pa pinatawad? Ang pananampalataya mga kapatid ay napakahalaga. Tama po? Kapag ikaw ay mayroong pananampalataya at sinabi mong pinatawad ka ng Panginoon, pinatawad ka na. Tama po? Lagi ko dito sinasabi sa inyo. Yung tao kasi, kung bakit nagkakaroon tayo lagi ng ganon, na parang lagi tayo nagdududa, epekto po yun ng sanlibutan. Epekto doon sa mga tao na kasalamuhan natin, na akala mo, pinatawag ka na, yun pala, ay hindi pa. Kaya ang nangyayari ngayon, na duplicate po natin yon at minsan nagagawa din natin sa Panginoon na akala natin ganoon din siya. No. Hindi siya ganoon. Tama po ba? Dahil sa dami ng ating nakakasalamuha, lahat ng nilang ginagawa, nakikita natin, ang pag-aakala naman din natin ngayon sa Panginoon ay pag humingi tayo ng tawad ay ganoon din sa mga nakakasalamuha natin. Hindi ho ganoon. Pag ang Panginoon ay nagpatawad, pinatawad ka niya. Tulad ko, ako ay tumanggap sa Panginoon kung di po ako nagkakabay 1998 ako na nakatanggap sa Panginoon. And then, nung tinanggap ko siya, nung ako po nananalig doon, yung 1997 or yung may kasalukuyan pa ako noon na 1998, lahat po nung pababa, mula sa pagkabata ko po mga kapatid, lahat ng mga kasalanan kong ginawa noon, lahat po yun ay burado na. At gayon din sa inyo. Kung kailan, sino po yung nakakaalam ng inyong pagtanggap sa Panginoon? Sino po yung nakakaalam? Sino po yung, alam niyo po ba kung kailan kayo na pinanganak dito sa Pilipinas? Hindi niyo rin alam. Ako, January 27, 1975. Alam niyo ba yung kapanganakan niyo dito? Alam niyo? Ang kapanganakan niyo sa Panginoon, kailan? Di ba? Wala ngayon, nag-iisip kayo ngayon, oo nga, no, kailan kaya ako? Mag-isip na kayo kung kailan. Magbalik na lang ako kayo. Ang hirap po na ng birth certificate doon sa langit, hindi pa natin makikita. Dito sa atin, dito sa mundo, makikita natin kung kailan tayo sinila. Pero kailan mo tinanggap ang Panginoon?
Ikaw, Brad, kailan niya tinanggap? Alam mo ba ang importante yun? Importante po yun sa Panginoon, mga kapatid. Yan yung dapat yung pag-isipan ngayon. Yan yung dapat yung balikan ngayon pag-uwi ka na, kailan ko ba talaga siya tinanggap? Ako nung tinanggap ko po siya ng 1998, pababa po lahat po noon. At doon sa panahon na yung tinanggap ko na hindi naman ako perfectong tao na maaari na ako ay magkasala, mayroon na ngayon ako ng akses sa Panginoon na makatawag para alisin yung nagawa ko mismo kasalanan na yun. And then, di ba doon yung lahat, mula noon ng 1998, yung pababa po noon, siguro nasa 25 bata ko noon, lahat po yun, wala na po yun. Hindi po yung katulad ng tao na minsan may kondisyon. Papatawarin kita, pero ito muna yung gawin mo. Ang Diyos hindi mo gano'n. Tama po? Siya ay nagpapatawa. Kaya lahat tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Pwede ba natin palpakan ng Panginoon? Diba? Dahil sa kanyang pagkapakaw sa cross, yun po ay nagbigay ng kapatawaran sa atin. Without the shedding of blood of Jesus, there is no forgiveness. Yung dakilang ginawa ng Diyos. Yan yung pagpapako ng ating Panginoon. Okay? Basahin natin sa aklat na ito. Sa aklat ng Hebrews 9:22. Without shedding the blood, there is no forgiveness. Okay? So, pag-ilagay po sa Deuteronomy. So, dito tayo magtapos sa 5 points po natin na ating pinag-aralan. Ang sakta ng ating. Okay ba? Sabi dyan, without shedding the blood, there is no forgiveness. Kung walang pagbubog, kung walang pagbubuhos ng dugo, wala po kapatawaran. Diba? Sabi niya, ba't minister na yan? So, Hebrews 9:22. 9:22. Hebrews 9:22. So, medyo malayo din sa 22. Okay? So, basahin natin. Sabay-sabay natin basahin dyan. Hindi ko na dito binunggat. Okay? According to the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Pag wala pong pagbubuo o pagbuhos ng dugo, wala pong kapatawaran. So, kailangan na mayroong may mabubuo ng dugo. Walang iba, ulit ko sa inyo, wala pong iba kundi yung ating Panginoong Jesus. Siya po yung nabuhos ng dugo para sa ating lahat. Tandaan niyo mga kapatid, yung sinabi ko sa inyo, sa malaking halaga. Buhay. Dugo ni Jesus. Hindi ito. Yung buhay, yung dugo. Nung mawala po yung dugo ng ating Panginoon, siya ay namatay para sa atin. Without the shedding, the blood of Jesus, wala po kapatawaran. Ganun kalaki mga kapatid. Kaya ikaw at ako ngayon ay pinatawad ng ating Panginoon. Okay? So sa ating pagkatapos mga kapatid, Jesus is the only bridge to God. Wala na pong iba. Siya lang po yung daan natin patungo sa Ama. Jesus is the bridge to real life and nothing else. Sa yung totoo. Sa yung tulay ng buhay at walang na talagang iba pa. And the third, Jesus is the bridge to eternal life. Ang buhay natin ito ay hindi ito dito kahatol lamang. Ang mawawala nito, ito yung katawan. At pag mawala dito yung buhay dito sa katawan natin. Itong hininga natin. Pag umalis po yan, kung bakit nawawala na po ito ng katawan. Kaya nagsasabi tayo, ay patay na. Ang patay din yung katawan, pero yung buhay-buhay. Yun yung haharap sa ano po? Ganun mga kapatid. Kaya itong katawan, nabubulok siya. Kasi ito ay gawa sa alabok. Pero yung buhay, huwag mong sabihin mamamatay. Buhay po siya. Siya yung pupunta sa Panginoon. At siya magsasabi, kung ikaw ay sa Kanya, kung ikaw ay sa impyerno. Ayusin natin yung ating pamumuhay. Lagi yung tandaan, nire-remind sa atin ngayon ng Panginoon na siya napako. Huwag po natin hayaan na mawala ng kabuluhan yung ginawa niya sa atin. Amen? God is good? And all the time, God is good. Okay, tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito dahil sa pagkapako po ninyo, Panginoon, sa krus. Salamat sapagkat binayaran mo kami. Pinadaman niyo yung pagmamahal niyo sa amin.
Inalay ninyo, O Diyos, ang buhay sa Panginoon. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Salamat po ng marami. Tulungan niyo, O Diyos kami, na ang buhay namin na ito ay magbigay sa iyo, O Diyos, ng pagluluwalhati. Ito ay sa iyo na, Panginoon. Hindi na kami, Panginoon, hawak pa ng kaaway. Na dapat alam ng sa katauhan na kami ngayon ay pag-aari niyo na po. Hindi na kami pag-aari, Panginoon, ng kaaway. O ni Satanas, Panginoon. Lord God, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin. Salamat dahil kayo ang napako sa cross ng dahil sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat inalay ninyo yung buhay ng Diyos namin. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin kayo, Panginoon.